Ang operation ng mga drills ay hindi pare-parehas. Merong mga simpleng drills, drill drivers, impact hammer drill, and rotary hammer drill. Kaya maganda rin na malaman natin ang mga basic fundamentals of how these drills works. Pero ang pag-uusapan lang muna natin dito ay itong Lotus CX 20V Max brushless impact hammer drill. At itong Lotus CX 20V Max brushless rotary hammer drill. So, pwede ba itong impact hammer drill sa semento? Pwede. Ito namang rotary na hammer drill. Pwedeng pwede. Pero tignan natin ang difference itong dalawa pagdating sa pagbutas ng semento. So ito mga boss, uunahin ko yung ating impact hammer drill. And magdidrill lang ako ng 3 butas para sa suspension bracket. 6mm masonry drill bit ang gamit ko. And 2 inches deep ang lalim ng mga butas. At inabot ng mahigit 52 seconds ang impact hammer drill para sa 3 butas. And itest naman natin ngayon tong rotary hammer drill na may 6mm drill bit and 2 inch deep din ang butas. So inabot lang siya ng mahigit 19 seconds na higit na mas mabilis ng 50% compare sa impact hammer drill. So bakit nga ba mas mabilis itong rotary hammer drill? Nakadesign kasi talaga ito sa pagbutas ng concrete, even talagang sa mga solid na part ng pader. And makikita nyo, sa design pa lang ng bit nito, ay meron siyang SDS drill bit, which means slotted drive shaft or slotted drive system. Ipupul mo lang ang locking sleeves, then ipapasok mo na siya dito sa SDS jack. And makikita nyo dito na meron siyang galaw na back and forth. Unlike dito sa impact hammer drill, na pag nailagay mo na sa jack niya, is wala siyang paggalaw. Pero kasama talaga sa design ang paggalaw nito. Pero nagkakaroon ba ito ng extra blow dun sa hammer function niya? Kung alam niyo yung PowerPoint na dart pin, gumagalaw yung tip nun na parang ganito. So bihira lang malaglag yung dart pin na yun dahil pag tumusok yun sa dartboard, meron pa siyang extra blow. Kaya lalo siyang babaon. So parang ganun din yung principle ng tip ng rotary hammer drill. Nagkakaroon pa siya ng extra blow, kaya mas mabilis siyang bumaon. Pagdating naman sa wood and metal, kayang-kaya naman ng rotary hammer drill. Pero kailangan pang gumamit ng adapter para pumasok sa SDS jack niya. Pero may mga test na ginawa na mas effective ang impact drill sa wood and metal. Kaya let's just leave the rotary hammer drill sa mga masonry works. Hindi lang naman sa pagbutas ng concrete ang mga function nito. May mga settings ito na for drilling only, na kung saan wala siyang hammer function, and drilling with hammer function. At ito naman, isiset mo to dyan para na-adjust mo yung angle ng chisel. And then, pag na-adjust mo na, pwede ka nang pumunta dito sa chiseling only, na naka-off ang rotation nito para magamit mo as chipping tool to break down some concrete or pwede din pang demolition job. Pero kung pang malakasang demolition talaga ang gagawin nyo, ay suggest na kunin nyo ay ang SDS Max. Ito kasi ay SDS Plus na nag-a-accept ng 10mm SDS drill bit. Unlike dito sa SDS Max, 18mm naman ang SDS jack nito. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin ang desisyon kung ano ang kailangan nyo. Kung para sa bahay lang, okay na ang impact hammer drill. Pero kung professional ka, it's better to have an SDS drills. Dahil ang ikakatagal ng tools mo ay depende na rin sa paggamit mo.